Si Sister Del from Baguio City at na-born again ako in 1988. Then lahat ng pagsubok is naranasan ko, pero ang kamay ng Panginoon is nandyan. At bilang isang Kristiyano, kung talagang manghawakan ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. At dumating din sa puntong mahina ako dahil sa mga pagsubok. Pero ang presensya ng Diyos, siya rin ang tumatapik sa akin para ako tumingin sa Kanyang mga pagpapala. At marami din persecution sa buhay ko. At mga inaasahan kong makatulong spiritually sa akin, sila pa ang nagpa-persecute sa akin, sa mga anak ko. And then, mabiyaya ang Diyos. Noon na bata ang mga anak ko is tinatawag nila batang malit. Doon ako na challenge. And then, ang gabay ng Diyos is nandyan dahil alam ng Diyos kung anong motibo ng puso ko, anong plan ko sa buhay. Then, ang mga batang yagit na tinatawag nila ngayon is may titulado na sila. And then, dahil sa biyaya ng Diyos. At marami din ang mga pagsubok sa amin. At kaming mga mag-anak is natuto kaming manghawakan sa Kanyang promise. And then nakita naman namin na ginawa ng Diyos. At dumating din kami sa puntong wala kaming makain. Walang makain ang mga anak ko. And then, pero masaya pa rin kami. Masaya pa rin kami dahil alam namin na hindi kami pababayaan ng Diyos. At alam namin na doon kami magiging matatag. At doon namin malalaman na talaga kung ang Diyos is nandun pa rin sa amin. Hanggang sa nakarating ako dito sa Hong Kong na walang kaplano-plano at hiningi ko sa Diyos na humingi ako ng sign sa Lord na kung talagang gustuhin niya makarating ako ng Hong Kong, no money involved. And then wala ngang pera na kasali. At within 3 months, nakarating ako ng Hong Kong. Hindi ako nag-apply ng matagal. At 3 beses lang ako nagpunta sa agency and then nag-apply na ako dito sa Hong Kong. Year 2001. So ngayon, nandito pa rin ako. So pagdating ko ng Hong Kong is iyak ako. Pag nakita ko na ang dagat, yan na ang aking kalbaryo dahil ang layo ko sa mga anak ko, tapos hindi ako marunong magluto, hindi ko alam ang wala akong training sa pagpunta ko ng Hong Kong, pero sa biyaya ng Diyos at alam kong siya ang may kagustuhan na makarating ako dito. At hanggang ngayon nandito pa rin. Ang unang employer ko is Chinese, pero kapamilya ang turing nila sa akin. And then ang pangalawa is American, pero lagi silang for good. And then nung pangatlo is ang prayer ko 6 months before na mag-for good ang amo ko is sabi ko sa prayer ko is Lord, bigyan mo ako American pa rin, Kristiyano tao, first timer sa Hong Kong. So nakita ko pang-anim na nag-interview sa akin is yung prayer ko is nandun. And then, sa lahat ng mga employer na nag-interview sa akin, ito naman ang pinakamababang sahod na offer. Pero hindi ko hiniling sa Diyos kung paano yung salary. Basta ang hiniling ko is Kristiyano, first timer sa Hong Kong at saka American. So, nandun yun at nagpirma ako. So, hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa kanila, kapamilya ang turing. Lahat ng blessing ng Diyos is nasa amin. At masaya kaming mag-anak na pinamumuhay namin ang Kanyang biyaya. At sa maliit na sahod sa umpisa ko sa kanila, pinagpala ng Diyos yun hanggang ngayon.
Kaya ngayon, yung aking mga anak is natapos na sila. At yung mga hindi namin inaasahan noon na makakarating sila ng ganito, pero dahil ang Diyos ay mabiyaya, ngayon tinatamasa namin ang kanyang biyaya at ang kanyang mga pangako is nakikita namin sa buhay namin. Bagamat hindi naging perfect ang family ko, pero masaya naman kami dahil alam ko na ang kamay ng Diyos, siya pa rin ang nakahawak sa amin. At yun ang malaking pinakaan namin is ang Diyos hindi kami iniiwanan. Bagamat broken talaga ang pamilya ko, pero dahil sa biyaya ng Diyos punong-puno kami ng kasiyahan, kapayapaan sa puso. Tapos yung banding namin mag-anak is ganun na lamang. Hanggang ngayon na nandito ako, masaya na ang akala ng iba is ganun lang, maupo ka lang sa church or makinig ka lang. Hindi ganun naman ang ano. Pero alam ng Diyos kung ano ang kahit saan pwede kang magsilbi sa Kanya at hindi naman yung ipakita mo lang sa tao na nandiyan ka, nagsisilbi ka. Kahit sa ang lugar, sa anong bagay, pwede mo siyang paglingkuran. So alam ng Diyos kung ano, alam ng Diyos, ako at siya lang nakakaalam kung sino ako at kung sino siya sa buhay ko. Kaya may pagmamalaki ko na bilang isang Kristiyano is maganda ang manahan sa kanyang kamay, maganda ang makisalamuha sa kanyang pamilya at hindi kanya pababayaan. Ano man pagsubok, bagyo man yan, is nandyan siya. At kumbaga marami ang mga taong hindi maganda ang image ko sa kanila sa first nila ako makita. Pero kung talagang sa biyaya ng Diyos ang titignan mo is nandyan ang pagpapala ng Diyos. So unti-unti na marami akong nakakasalamuha at masaya kami. At saka ngayon ito nag-start ako na makisalamuha sa mga talagang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano tao. Amen! At marami din akong pinakisamahan na sabi Kristiyano, pero masakit man pakinggan at masakit man kumbaga masakit man, pero hindi lahat is totoong Kristiyano. Sa ngayon is masaya ako at alam ko na at feel ko na talagang Kristiyano at may takot sa Diyos at alam ko na pinangyayari talaga namin salita ng Diyos at pagsasamahan namin is talagang totoo. Through thick and thin is nandyan sama-sama masaya. Bagamat kung minsan gutom ka na, mag-akyat ka ng bundok. Masaya pa rin! Masaya pa rin. Nandyan, pagkain kung ano yung nandyan is masaya. Kung ano yung nandyan, konti man o marami is meron pa rin sumusobra dahil ang Diyos is mabiyaya.